May reporter na napahiya dyan sa Netherlands. Dinuro at sinigawan ng mga Duterte supporters na nagrarally dyan. At si VP Sara Duterte, nagkaroon ng speech dyan at uuwi pa daw si dating Pangulong Duterte at mag-mayor pa sa Davao City. Ito, panoorin po muna natin itong ginawa ng mga OFW sa isang reporter. Kasi itong reporter nagbibideo-video dyan. Habang dinuduro siya, sinisigawan siya. May mga sinisigaw dyan na bias daw at kung ano-ano pa. Yung tanong, ilalabas ba niya ito sa balita niya? Yan ang mahirap po. Kaya siguro galit sa kanya itong mga OFW dyan. Pero paalala ha, hindi lang po siya yung reporter na nandyan. Maraming reporter na nandyan. O ito, panoorin natin. Tagam. Yun naman kasi, baka naman siguro, ito yung abangan natin. Yung pagbibideo niya, kung ilalabas ba niya sa media. Kung hindi niya ilabas, ay may dahilan kaya galit yung mga tao dyan. Marami namang reporter dyan, pero parang siya yung nag-viral dyan. At parang galit na galit sa kanya yung mga tao dyan. Nakita nyo naman siguro sa video, dinuduro siya, nagsisigaw ng Duterte, may nagsisigaw pa dyan na bias, at kung ano pa. Naku. Baka pwedeng palitan nyo yung reporter nyo dyan. Kasi mukhang galit na ang mga tao sa kanya dyan. Bakit naman kasi galit kayo dyan? Baka naman yung mga video na nakuha niya dyan, ay baka naman late pa lang. O baka naman ipopost din nila yan. Baka hindi pa ngayon. Baka babiyahe pa, papuntang Pinas. Hindi ko lang alam. Pero ito, panoorin po natin ang speech po ni Vice President Sara Duterte dyan. Napakaraming tao po dyan. May nabanggit siya dito na uwi pa, gusto pang umuwi ni Tatay Digong kasi gusto pa maging mayor ng Davao City. Yung video. Grabe yung tao, oh. Ano yan? Walang ayuda yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang pabiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay,
inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. May kwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng, hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yan paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. You always emphasize that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako, mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ako tinatawagan, mag-aral ka na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magmadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung
sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, o di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din, or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid apat, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years, she has 5 years until she becomes a lawyer, na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendor tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang?
sabi naman nung gwardiya, sabi niya, you have to have at least, he has to have at least 2 because he already drank upstairs, 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Pwede din, pwede din. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob. Ang tanong kasi dito, posible nga bang makakauwi pa si dating Pangulong Duterte? Pero siyempre hindi pwedeng mawala ng pag-asa po yung mga supporters ni Tatay Digong. Kasi ngayon, buong mundo ay nakabantay dyan. Kung ito, kagaya nito, dyan sa pagtitipon dyan sa Netherlands, sobrang daming tao. Siguro naman mapanood ng mga taga-ICC yan na talagang hindi trolls yung mga nakasuporta kay Tatay Digong. Mga tao yung mga yan. Hindi kailangan bigyan ng ayuda para pumunta dyan. Hindi gaya ng iba dyan. Sana Diba? Yung mga trolls kasi, hanggang sa ano lang yon, social media lang yon. Doon lang nag-iingay. Maraming nababasa, maraming account, pero isa lang yung nagpipindot-pindot noon, isa lang may-ari ng account na yon. Pero dito kasi, makikita mo, mga taga-Netherlands pa lang yan ha, na kung saan ay nagpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Yun nga lang, itong isang reporter ay nasampulan. Bakit? Ano ba kasing ginawa mo? Bakit galit na galit yung mga tao sa'yo? Hindi lang naman ikaw yung reporter dyan. Marami naman. Hindi lang naman SMNI. Maraming nandyan. May mga taga ibang bansa pa na nagre-report dyan. Kinuha na ng video po yung mga nangyayari dyan. Pero bakit sa'yo galit? Diba? Baka naman mayroon silang nalalaman. Baka naman mayroon silang napanood na binalita mo. Tapos, iba pala sa totoong nangyari. Di ba? Yan ang kasi, nandyan ka. Alam mo naman na, puro Duterte supporters yung mga yan. Dapat nakisama ka para makakuha ng balita. Ganun lang naman dapat yun eh. Kasi kung hindi ka makisama dyan, ay pag-iinitan ka talaga. Di ba? Pero, yun nga, asahan natin na mayroon pang magandang balita sa mga susunod na araw tungkol dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon sila yung nasa taas eh. Pag bumaliktad yan, nako, sila'y kakabahan. Alala, malapit ng eleksyon. Ang sabi ni Kitty Duterte, babawi tayo doon. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.